Sinakyan niya kasi yung sinabi ni Pangulong BBM na kami daw, yung linya daw namin sa PDP ay mayroong bahid ng dugo yung kamay dahil sa tukhang. Sabi ko naman, so what? Hindi ko po kinakakahiya ko yung kamay ko ay may bahid ng dugo. Basta yung dugo na bahid sa aking kamay ay dugo na nanggagaling sa masasamang tao, gagawin at gagawin ko po yan. Kung yung dugo na yan, kinakailangan madumihan yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, itaga niyo sa bato. Gagawin at gagawin ko yan. Sa ating chairman, Alia Bidua, Sultana Bay Isasi Mastora, sa lahat ng mga barangay chairman ng District 5 and 6 of Manila, aking mga kasamahan sa Team Suka, sa ating lahat, magandang umaga po. Alam po ninyo na nabanggit ni Atty. Raul Lambino yung tungkol sa cattle dispersal. Maalala ko talaga nung maliit pa ako, recipient kami yan ng baka. Isang baka binigay bawat pamilya. Binigyan kami ng baka noon, tapos ako nag-alaga. Lang, umabot yun ng mga, bago ako gumraduate ng high school, umabot yun ng mga 11. Pero hindi umabot ng 11 na actually 11, kundi every year, binta kung may graduation, kailangan magbinta ng baka. So, umabot yun ng mga 11 lahat-lahat at napakaganda programa po yun dahil talagang binibigyan ka ng paraan paano ka mabuhay. Sabi nga, do not give them the fish. Teach them how to fish. Pero ang sistema ngayon, ang konsepto na pinapairal ng gobyernong ito ngayon ay puro ayuda. Puro ayuda na tumatamad ang tao dahil sa kakatanggap ng ayuda. Maghihintay na lang kung kailan magbigay ng ayuda. Instead sana, kung yung pera niya, napakalaking halaga, kung gamitin niya, suportahan ka kaya yung cattle dispersal, suportahan yung mga mananagat, suportahan yung mga isda, suportahan yung mga magsasaka, yung dignidad ng Pilipino ay tataas. Dahil pinaghirapan nila yung pera na yan, na pambili lang ng mga pang-araw-araw. Pero kung pipila lang at tatanggap, alam nyo, ako'y galing din sa napakahirap na pamilya. Mabuti nila nung panahon namin noon, walang ganyan. Talagang magsumikap ka, magtrabaho, maghanap ng paraan. Magbinta ka ng suka, magbinta ka ng maruya, magbinta ka ng bibingka, biko, para lang maka-income. So dapat gano'n ang isip natin ng gobyerno. Alam mo yung priorities ba? Alam niyo, polisiya ng gobyerno ay dapat talaga ang nakaupo dyan ay hindi puro pangsarili ang iniisip. Katapos lang namin ng budget deliberation ng 2025 budget, hindi ako pumirma sa BICAM report dahil alam ko maraming kalokohan na naman na sinaksak doon sa budget na yon. Kaya nag-walk out ako, hindi ako pumirma. Alis ako. Hanggang sa niratify nila sa floor yung budget na yan, hindi ako bumuto sa ratification. Dahil alam ko, meron na naman silang milagrong ginagawa. Kaya tingnan nyo, yung pera na para sa AFP Modernization Fund, na 50 billion dapat, anong ginagawa? Pinapyasan ng 15 billion. At saan pina-priority yung pera? Doon sa mga akap. Pagpupundo ng akap, mga AX, dahil alam nila, eleksyon na naman. Kailangan na yung pera na yan para pang vote buying. Wala.
Kawawa ang Pilipinas. Isipin natin kung sino magbabayad ng utang na yan. Hindi yan pera na direct coming from our taxes, ha? Inutang yung pera na yan. At sino magbabayad yan? Yung ating mga anak, mga apo, mga future generations. Sila ang magbabayad sa pera na tinatanggap natin ngayon sa akap. So, dapat isipin natin, i-educate natin ating mga kababayan na sana, pag tayo'y bubuto, pagdating sa halalan, isipin natin ang kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating future generations. Wala tayong pupuntahan ito kung palagi na lang tayo ganito. Matatanda na tayo. Pag-alsa din sa mundo, ganitong klaseng Pilipinas, iiwan natin sa ating mga future generations. Kawawa talaga. Kawawa talaga. So, alam niyo, may kwento ko sa inyo. Papunta ko dito. May nakita ko sa social media. Mayroong isang kandidato na makakaliwa, tumatakbong senador. Hindi ko na sabihin ang pangalan, baka sisikat pa eh. Baka manimrecall pa ninyo eh. Pero tinira niya ako. Meron siyang pinost doon. Kasi nung nalaglag yung helicopter na sinakyan ko, nung mga 2 weeks ago, pumunta ng Baguio. Pag uwi ng chopper na naghatid sa akin, nahulog. Nalaglag, nag-crash sa Nueva Ecija. Sabi ko, siguro, may mission pa na pinapagawa si Lord sa akin, kaya hindi muna niya ako sinama doon sa nalaglag na helicopter. Alam mo, sabi nung makakaliwa na kandidato pagka-senador, sigurado ka ba to? Mission ni Lord yung ginagawa mo o konsumisyon? Mission o konsumisyon? Dahil sabi daw ng number 5 na commandment sa 10 commandments ni God, thou shalt not kill. At marami daw namatay doon sa ating tukhang. Sabi niya, hindi yan misyon. Kung si misyon yan, huwag mong gamitin si Lord. Eh, sinagot ko, hindi ko nakatiis eh. Sinagot ko. Alam po ninyo, ma'am, sabi ko, alam po ninyo, kung ako'y makabalik sa Senado, siguruhin ko na talagang tama ka, konsumisyon ako ninyong mga komunista. Kayong mga magkakalya, konsumisyon nyo ako kapag ako'y makabalik. Hindi ako papayag. Alam nyo bakit ako naging PMA? Dahil sa mga NPA na yan. Pinupuntahan yung pamilya namin sa Davao, kaya takot. Ang parents ko, sasama ko sa kanila, mag-NPA. Pero hindi kami nag-give in. Kaya dumargit talaga ako sa PMA. Kaya hanggat buhay ako, hindi ko atrasan yung mga NPA na yan. Bahala na kung ano mangyari. Ang dami ko nang dinaan ng gira doon sa Mindanao laban sa mga NPA na yan. Eh ngayon pa, senador na ako. Pwede ko na gamitin yung legislatura para labanan sila. Eh gamitin natin ito ngayon. Kaya sabi ko, ma'am, baka tamaan ka ng kidlat dyan sa sinasabi mo. Mag-cover-cover ka dahil alam ni Lord na kayong mga komunista hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang komunismo, communism is a godless ideology. Hindi naniniwala sa Diyos yan. Tapos itong kupal na ito, ginagamit pa yung 10 commandments ni Lord. Sabi daw ni Lord, thou shalt not kill. Akala mo, naniniwala sa Diyos itong mga gago na ito, na mga komunista. Eh, sabi ko, tatamaan ka ng kidlat dyan. Sige, mag-cover-cover ka dyan. Sinakyan niya kasi yung sinabi ni Pangulong BBM na kami daw, yung linya daw namin sa PDP ay mayroong bahid ng dugo yung kamay dahil sa tukhang. Eh sabi ko naman, so what? Hindi ko po kinakakahiya ko yung kamay ko ay may bahid ng dugo. Basta yung dugo na bahid sa aking kamay ay dugo na nanggagaling sa masasamang tao, gagawin at gagawin ko po yan. Kung yung dugo na yan, kinakailangan madumihan yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, itaga niyo sa bato. Gagawin at gagawin mo yan.
Alam nyo, nakakalungkot po ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo, everyday sa social media, makita ninyo, very proud itong mga adik. Binablog pa nila yung kailang paggagamit ng shabu. Nakita ninyo? Kahit saan-saan, nagkakalat. Gumagamit ng shabu. Ang yabang nila, pinagyayabang nila to the whole world na gumagamit sila ng shabu. Anong napakasamang implikasyon nito? Itong mga tao na ito, akala nila yung paggagamit ng shabu ngayon ay yan na ang sinasabi natin new normal. Normal na yan, parang legal na ang paggamit ng shabu. Then, very proud silang ipakita sa buong mundo na sila'y gumagamit ng shabu. At anong pinakamasama na mangyayari dito? Wala tayong control sa internet. Ang mga bata na nag-i-scroll up, scroll down sa internet, nakikita nila yan. Ano ngayon ang maitatanim sa utak ng kabataan? Uy, sikat pala ngayon kapag gumagamit ka ng shabu. Kumikita ka pa, may content ka, content creator ka, yumayaman ka dahil maraming views. Kumikita ka. At inisipin ng mga bata, natural lang yan, normal lang yan. So anong magiging kinabukasan ng Pilipinas? Wala na. Lugmok tayo dito sa problema natin sa illegal drugs. I don't know kung saan tayo pupunta dito. Bakit? Ganon ang nangyari. I did not elaborate. Pero lahat ng pulis na makausap ko, sabi ng pulis, sir, hindi kami magpahiro-hiro ngayon, sir. Dahil buntot mo, hila mo. Pag kami magka-problema, wala kaming back-up na klaro kung sinong tutulong sa amin. Kaya sige lang, kung ano mangyari. Alam mo, nagtahimik lang yung ating mga kapulisan, pero masama na yung loob nila sa mga pangyayari ngayon. Masama na. Pero sige lang. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo na sana, kung ako'y makabalik, talaga siguruhin ko na ibalik ko yung pag-file ng aking proposed measure, yung pagbabalik ng death penalty sa mga high-level drug traffickers. At kung itong buong team namin ay tulungan ninyong makalusot, sigurado ako, susuportahan nila ako na mapalusot natin itong batas na ito. Bakit ako insisting dito? Dahil kahit na very controversial ito. Controversial in the sense na marami kunong, alam mo na, ayaw nila ng death penalty dahil daw ang nabibitay daw ay yung mga mahihirap lamang. Kalukuhan yan. Very clear itong batas na ito, death penalty for high-level drug traffickers. Hindi po kasama dito yung street level na mga pusers. Bluetooth is now ready to pair. Yung mga maliliit na puser sa kalsada, hindi po kasama dito. Yung malalaki lang na drug traffickers. Dahil personal experience ko po, nung ako'y Director General sa Bureau of Corrections, kinausap ko yung mga konbiktadong Chinese drug lord. At alam niyo yung sabi nila, alam ba niyo, sir, kung bakit kami insisting mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas at hindi doon sa ibang bansa like China, Malaysia, Indonesia, o Singapore? Dahil kung doon kami mag-traffic, kahit na malaki ang market doon kami mag-traffic, siguradong bitay kami doon. Samantalang dito sa Pilipinas, wala kayong death penalty. Kahit na mahuli kami, makulong kami, makonbikto kami, tuloy pa rin yung papatakbo namin sa aming drug business sa labas ng Bilibid. Tuloy pa rin dahil hindi na kami takot na mahuli dahil nakakulong na kami. Hindi na kami takot na makasuhan dahil kumbiktado na kami. Protektado pa kami dito sa loob. So ganun po, whereas kung pinagbibitay na natin yung mga buwakang ng mga drug lord na yan, sino pang magpapatuloy sa kanilang drug business sa labas? Kung pinatay na natin yan, wala na. At itong batas na ito, yung batas na ito, ay magiging deterrent ito sa mga drug traffickers. Iiwasan nila ang Pilipinas pag magkakaroon tayo ng death penalty. Iiwasan nila mag-traffic ng drugs dito. Kasi wala tayong death penalty, libre-libre sila. So yun lang po ako